maganda, o kaya ay kapag sasagot sa iyo, nagtatanong ka ng maayos, ikaw ba lang sumagot? Hindi ka po minsan ay parang gusto mo na lang din sagutin. Okay, ngayon minsan. Pero maalala mo, Proverbs 15 verse 1, a soft answer turns away wrath, but the harsh words stirs up anger. Kaya sama naman din po sa pakiramdam na sasagutin mo. Pag naman nagawa mo na parang ikaw ay magsisisi rin eh. So, napakahalaga. In that way daw po, kung tayo ay nagbabasa ng Bible, at ang ating mga nababasa ay ating pong iniintindi, ito po ay magagamit natin upang maiwasan natin ang tukso. Kahit yan po ay simpleng salita lamang, kung alam natin na maglilid sa atin ang gumawa ng masama, mahalaga na ito ay ating iwasan at ito ay magagawa natin sa pamagitan din ng paggamit ng mabubuting salita ng ating Panginoon. Higit pa riyan, tayo pa rin po ay pinapaalalahanan na hindi lamang dapat basahin ang Biblia, bagwas ay pag-aralan po natin ito ng lubos. Kung atin pong alalahanin mo yung story ni Jesus, di ka po ay si Satan ay gumamit na din ng memory verse ng Bible. Yan, kahit si Satanas, dahil nga po ang Diablo, yan ay napaka-tricky, deceptive. Kahit ano ay gagawin yan para po kayo ay matukso. So, mahalaga na malalim ang ating pong pag-unawa sa salita ng Diyos. Baka sa halip na tayo ay mapalayo sa tukso dahil hindi natin naintindihan, ay lalo pa tayo natukso. So, ito ay kung hindi talaga natin alam ang kanyang mga salita. So, ito po ay paalala na let us make an effort. Tayo ay makinig sa tuwing may Sabbath school. Kung hindi natin maintindihan yung story, yung mga lesson, yung mga memory verse na dinidiscuss sa Sabbath school, atin pong pakinggan. Dahil ito po ay, ang Bible po ay isang weapon. Ito po ay sandata natin. Hindi naman po sinasabi na i-memorize natin. Ano po? Pero mahalaga na ito ay ating pinag-aaralan. Yan, pangatlo na po. Piling ko po ay kayo po ay talagang makakakain ng maaga. Labanan ang tukso. Resist temptation. Sabi nga po sa James 4 verse 7 to 8, pasakop nga kayo sa Diyos. Datapwat magsisalangsang kayo sa Diablo at tatakas siya sa inyo. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. At dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, paano nyo po ba hinaharap ang tukso? Pakiramdam nyo naandiyan na. Ano pong usually ang naiisip o ginagawa nyo? Kayo po ba ay nag-e-effort na labanan? O kapag ramdam nyo na ay bibigay na ando na eh? Yan. Kung saan ba guys, po na agad. Baka kung kayo pag natutukso ay sasabihin ni wala na, naandinin na ako. Pag Sabat ay napapunta doon sa kabila ng machismis na, wala na, naandinin na ako, yakin na. So, ang paalala po sa atin ay labanan ito. At muli kung titingnan natin ang halimbawa na ibinigay ni Kristo. Sabi, di ba po doon sa story, Jesus resisted the devil and the devil eventually left. Si Jesus ay nanindigan laban sa Diablo at kalaunan ay lumayo ito. So, makikita po natin dito na hindi man sa ngayon totally nawawala ang tukso dahil nga po sa kasalanan. Pero eventually, meron po tayong pag-asa na ito ay malabanan or malampasan natin kagaya ni Kristo. Usually daw po kasi ang tendency na nating mga tao dahil tayo ay makasalanan. Naiisip natin na dahil nga laging may tukso habang parang kahit anong gawin mo, nandiyan pa rin siya Ang isip natin, hindi na talaga natin kayang labanan. Kaya iniisip natin, mag-give in na lang palagi. Mag-give in na lang ako kung may papatawarin din. Hindi ka po'y gayon. Pero sabi po dito ay, alalahanin natin ang pangako na kaya natin itong lampasan sa tulong ng Panginoon kung tayo ay lalapit at magpapasakop sa Kanya. At ang huli po, lubos na italaga ang iyong sarili kay Kristo or fully commit yourself to Christ. Maaaring nagbabasa nga tayo ng Bible, maaaring tayo ay nagdadasal, pero kung ang ating kung fully hindi natin pinukumit ang ating sarili or sinusurrender
Di ba meron naman pong pagkakataon na tayo nga ay nagpe-pray, tayo ay may alam tayo sa Bible, pero tayo ay patuloy na nagkakasala. Kung kaya't mahalaga na lubos daw po natin